Wait lang pala. Excuse me. Hindi ko lang kasi gets kung ano yung pinagkaiba nung mga ay, sorry, napapakinig niyo ata yung ano ko, medyo maingay lang dito sa'min kasi yung mother ko nagtuturo din. Sige, dun sa concern nung sa libraries import, siguro hindi niyo naman, 'wag niyo na siguro i-worry yun. Kung ang binigay ni Ma'am Fatima or ni Ma'am Glay ay ito lang, kunwari import math lang, yun siguro yung mga functions lang dun sa math. Kasi ang tanda ko nagkaroon siya ng mga question sa multiple choice na kung kailangan mo hanapin yung, if you need to find the square root of something using a function from the math library, what function should you use? Mga parang tanda ko nagkaroon ng gano'n. Pero madali niyo naman siya mage-gets since ang nakalagay naman dun ay siyempre kapag square root, eh, di yung SQRT, kapag power, power or yung, exponents, eh, di POW, mga POW, gano'n. Yun, soli niyo na lang yung gano'n. Then, sunod natin ay string functions. Wait, isipin ko kung anong ginawa namin dun. Please, then sim parang gano'n lang din naman siguro ang magiging, base dun sa ano, sa mga string functions na kapag may, kailangan hanapin gano'n kung gaano kahaba, 'di length. 'Pag may kailangan kang palitan na, ah, word dun sa string, eh, di replace. Pero puwede din naman nating i-try yung ano dito, itong sige, puwede tayong simula-simula sa mga string methods para hindi naman gano'n ka-ano. Ako naman library module ni Mama Fatima kaya paste na lang natin dito. Gets niyo naman ang length, 'no? Gets niyo na naman ang length na kapag kinol niyo yung length, 'di kung gaano kahaba yung mga ano, ay nakalagay pala output pala, 'di ko kinapi yun, eh. Papahula ko sana sa inyo, papabilang ko sana sa inyo sa screen. Yan, so gets niyo naman yung length, gano'n. Sige, gawin na lang nating refresher para hindi siya mag-ano. Try ko din maggawa ng mga ibang mga variables para medyo maano kayo. Sige, nice one. Try natin dito. Sige, are. Kung gets niyo yung replace ano yung mangyayari dun sa ano kapag pinrint ko yung USTR. Hello? 'Di niyo tanda ang replace? Hindi, sorry. I-chat niyo pala, kahit i-chat niyo na lang yung ano, yung sagot. Inom na lang ako tubig. Hello? Choppy ba ako? Ay, nakikita niyo ba yung shine-share ko sa screen? Grabe, nawala na nga ata ako. Quiz Bonjour ba ang maging mangyayari?
Ayun, bonjour. Madali lang naman siya, replace ay kasi sabi niyo nga refresher. Though sa tingin niyo'y nadadalian kayo, that's the point of the refresher, para lang maulit natin. Sige, try natin yung sunod. So gets niyo na yung length, yung str.length is kinukuha niya yung, kung gaano kadami yung laman ng isang string. So katulad na rin sa hello world, so 1, 2, 3, 4, 5, 6 kasama pati nung string na yun kapag kinuha mo yung length, puwede naman pala natin i-ano 'no. Ay, wait lang. TR dot 'yan, 12 nakalagay. Sinabi ko naman ng 12 'no. Baka malito kayo, simula siya sa 1 kung gaano siya kadami gano'n ano. Huwag kayong malilito do'n, baka kasi magsimula kayo yung ang age ng simula niyo do'n ay 0, konting ano lang, heads up lang baka mag-ano kayo. Sige ang sunod, so length kinukuha yung haba nung ano, nung sa string, then sa replace is puwede niyong kunin yung isang ano, isang part dun, then palitan niyo. Sige wait, kuha tayo ulit. Hmm, 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 sige. Iba naman yung sumagot, 'wag naman si JJ, maawa kayo sa kanya, uy. Pare, piniced ko. Ano magiging output nung new STR na yan? Maiba naman, well nag-raise-handi yan o nag-chat dito, magtatawag talaga ako. Se-set up ako ng wheel of names dito para masaya. "Hindi na ikaw, 'wag ka na, alam mo na, eh." Nakakadami na ng score si JJ, kung ito totoong klase, dami ng extra points nun. Hindi ba kayo naiinggit dun? Wala. Wheel of names ko talaga, wait lang. Ayaw niyo, Wheel Quiz, may of sumagot po sa message bot, may sumagot sa ba? message chat. Sorry talaga, hindi ko siya marinig. Programming school? Ah, open mic ka nga ano, Ki nakalimutan ko na naman yung ano nun, kay Sheila? Sorry. Ano ba? Nakalim ta guys, friendly talaga ako, masama lang talaga ako sa mga pangalan, promise. Yung mga kaibigan kong mga 2, 3 taon ko ng kakilala, di ko pa rin alam kung paano i-pronounce pangalan nila. Ikaw po mag-open mic, explain niyo sa kanila. Hindi ko po, di ba mahal mag-explain pero Ah. yung unang nakalagay po na fun which is nandun po sa, Ah. mali. Bakit, bakit capital man yun? Anong sa tingin mo 'pag nag-run siya anong mangyayari? Hindi siya mapapalitan. Hindi siya mapapalitan, yan yung sinasabi ko sa inyo, double check niyo, 'di ba? Sige, Kita mo nun ni-run ko, fan siya, Minsan kasi gano'n din yung ginagawa ni Ma'am Fatima na pinapalitan niya ng capital letter yun, talagang magugulat ka na lang, "'Di tama yan." Sasabihin nila iba yung nakalagay dun sa ano, sa string, 'di yun.
iyak na lang ako, gagawin ko. Sige, next tayo is strip. Yung strip naman, gets niyo na naman siguro yun, ah, leading at trailing. Gets niyo na yun, sige ano na lang natin ulit. Na kapag may mga gan'tong line siya, tinatagtag niya yun sa, kapag, ni-run mo siya. I-run natin 'yan. Walang nangyari. Ayun 'no, kita niyo naman na nung ini-strip siya, nawala din yung ano, same din siya dito sa kabila na tinatagtag din niya yung kabila. Hindi niyo lang kita dito kasi wala namang kasunod siya 'di ba 'no? So, 'di ko na naman kailangan ano dito, hindi ko din naman alam kung paano ko kayo maloloko dito, strip lang naman 'to. Kaya next na tayo. Ay iba na 'to, join ng ano, kailangan niyo pa ba ng join? Join na lang natin 'no. Ito naman sa join, as the name states siyempre jino-join niya yung mga nakalagay sa isang list. Then hinihiwalay niya kung ano yung ilalagay mo dito. So, puwede namang hindi siya comma, kaya gawin mo siyang exclamation mark. Wag parang galit pala, wag pala. Sige balik na lang natin sa ano 'no, pala natin 'yun. Gets niyo na din naman 'yun, that join siya. Siguro mga konti lang naman ng ilalagay ni Ma'am Fatima about sa mga strings, pero refresher niyo na din 'yun, nakakatuwa lang din naman 'yun. Next natin is starts with and ends with. Okey. So ang nire-return lang nito is, a boolean value na chine-check niya yung string na nakalagay sa'yo kung true or false siya. Kaso di ko na kayo maloloko, eh, alam niyo na kung anong gagawin ko dito. Sige ano natin, natin 'to. Wait lang, guluhin ko. Wait lang, konti lang guys, nag-iisip pa ako. Talaga, eh. Sige, bayin natin 'to ng ano, are. Gusto niyo yung aking ano, ano magiging output nitong, print 1 ta's ano magiging output nung sunod na print? Yung ano, sige Joshua, anong output nung 1 at nung 2? Yung una po ay true, tas yung sa pangalawa po ay false. Gawa po ng yung sa'yo po ay ano, yung O is 0. Tama, tama, tama. Mag-ingat kayo sa mga ganyan, madaming manloloko, sa programming, programming guys. Sige, ikaw yung nag-ano 'di ba, ikaw yung nag-ano nitong sa mga strings 'di ba? Konting refresher 'no? Yes ba? Sige, okey yan, nakaano tayo, hutay-hutayin natin, mahaba mahaba pa ang oras.
Next natin ay string searching. Ay, dali lang 'to, hanapin niyo yung first last occurrence 'no. Sige, nating guluhin din. Ah, wait, 7. Mababa dapat yun. Kaya kailangan niyo guys mag-ano dito, na sana nakikita niyo ng ayos yung ano 'no, yung IDE. Pero sige, saan yung ano, yung first occurrence? Konting ano pala dito, konting ano dito. 'Di ba kanina natutunan natin na yung length hindi siya nagsisimula sa index 0, simula siya sa 1 kasi binibilang niya naman kung gaano kadami. Dito ngayon sa find, tar find sa searching ay, ah, nagsisimula siya sa 0. Parang ewan ko ba, 'pag in-store niya ginagawa niya yung parang array or like list. Sige, ano yung anong ano nung una? Palakayin ko pala. Wait lang, palakayin natin para di kayo maano, mahirapan. Baka nakasingkit na mata niyo di yan, 6 malaki na ba 26? Ayan, oh, ang laki na niyan, oh. Sinong makakasagot? Saan yung first occurrence nung S? Sige, Lian. Nasagot na po sa comment. Nasagot na 'no. 7 tama kasi simula siya sa 0 'no, index niya 0. So 0 ay mali pala, nandito pala ako. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sige. Sige, sagutin mo na lang Lian yung last occurrence. Anong anong index ng last occurrence natin? 18 po. 18 tama. Ba't hindi siya 20? Kasi capital S na po yung sa Kasi capital S siya. Case sensitive kasi yung ano natin, case sensitive siguro lahat naman ata ng programming languages, very case sensitive siya. Apakamarte niya kasi kailangan saktong-sakto yung ano mo, yung address mo para gumana yung ano. Yung sunod naman dito, nabasa ko na kasi 'to. Ang sunod niya ay, instead of using dot find na function nung string, ang ginagamit niya is str.index. Wala naman siyang kinalaman sa ano, wala siyang kinalaman sa exam. Sure akong hindi yan lalabas sa exam kung anong pinagkaiba ng hmm, hindi siya lalabas as a paano yun, kung ano yung magiging output niya. Kasi more or less the same lang siya. Pero sige explain ko na din sa inyo kung bakit nag-iba yung ano, yung yung find function pati yung index function. Sa find function kasi 'pag wala siyang mahanap, so kunwari yan roar. 'Pag ni-run natin 'tong code, ang ibabalik niya sa'tin is -1. Since wala siyang nahanap, considered na ata siya as error, -1 yung ibibigay niya. Medyo may problema siya kapag, sorry.
magkakaproblema siya kapag na-apply mo na siya sa, real world scenarios. Kasi kunwari naghahanap ka ng, ah, account or naghahanap ka ng email na nagsisimula sa ganito, sa gano'n and magre-return siya ng -1. Although puwede mo naman siyang ilagay sa if statement niyo or sa catch niyo na kung -1 siya gano'n, eh, hindi pala tamang ano siya, pero sige kunwari gano'n na lang. Inaano ko lang 'pag sa real world scenario kasi medyo delikado kapag -1 siya. Kaya ano, ay, anong nangyari? Oh, nawala yung ano, sige kunin ko lang ulit. Dito sa STR index instead na -1 yung ibibigay niya, sige balik ulit natin yung ROR. Yan, oh, nagre-return na siya ng error. Siguro mas maayos yung index kasi kung sakaling hindi niyo mahanap, puwede niyo siyang ilagay sa try catch na block, which is much safe siya, ayan. Much safe siya instead na -1 yung hahanapin. Again, pretty sure hindi naman siya ilalabas sa ano, eh, hindi naman siya lalabas sa exam. Ano lang, konting real world application lang 'no. Sunod na pala, eh, math. So, tapos na yung ano, tapos na yung sa mga string functions. So, nagtanong nga pala nun ay si wala. Sino nagtanong nun? Nag-leave po ba yun? Yung nagtanong po? Oo, hindi pala. Paki-reason nga kung sino nga po nagtanong po nung nagsabi si Joshua pala. Sorry, sorry, sorry pre, nakalimutan ko. Yun, na-tackle ba? Sa tingin mo ba na-tackle yung mga medyo na-refresh ka dun sa mga ano, Ang yung sa'kin po ano, parang hindi po discuss sa'min yung ano, yung kanina pong yung join, yung ano nga po yung bago po mag-join, yung isa pa po kanina? bago mag-join tingnan natin. Yung strip, Ayun, yung strip po, hindi po namin na-encounter yun. kasi hindi naman ata siguro nila ibibigay yun sa exam. Kasi yung strip function is more on terminal lang siya, like ano pa bang ano pa bang ilalagay na question dun sa exam 'no? Isipin mo naman, ano pa ilalagay na question dun sa exam na yun kung true or false ba na mag-aano yun. Pero kung sakali man, ayun nakalagay na that strip. Sa join naman, wala kasi maging masyadong gotcha sila dun or like yung maano ka nila. Kasi hindi naman siya malimit kinakailangan. Kung si Ma'am Fatima, ulitin ko, si Ma'am Fatima kasi ang gagawa ng exam, mas gusto niya yung mga, syntax, mas gusto niya yung mga code na hindi lang yung inaral niyo, kundi mas gusto niya yung magagamit niyo sa labas 'pag nagko-code na ganyan. Yun yung kaya siguro hindi masyado na-tackle yung ibang mga functions ng string, 'no? Oo, okey na Joshua. Yun, sige. Sa math, kasi na-tackle na natin yung string, balik muna tayo dun sa import, dun sa math para lang ma-close natin yun. Feel ko din naman wala din naman masyadong ibibigay si Ma'am Fatima dun kasi mostly ay, siguro ang magiging possible lang dun is itatanong niya kung anong kailangan kapag, nag-i-square root ka, anong kailangan kapag power. Yung sine pati cosine hindi na siguro pero salo niyo na rin. 'Pag may time ako ta-try ko talaga maggawa ng quiz sa inyo para magamit niyo. Sana maging useful yun kung magagawa ko yun. Yun, sige.
Yung Python syntax naman gets niyo na naman 'di ba kung paano nagra-run ang Python? Ang importante lang kasi sa Python is yung indentation niya. Like akala niyo walang kuwenta siya, hindi naman siya gano'n. Yan tulad nga nung sinabi ko kanina na, yan, salang aking na-type. Na akala niyo, kung gaano kaimportante yung brackets ng functions, yung mga curly braces, mga gano'n, pati yung semicolon. Pagdating sa Python walang kuwenta yun, hindi kasi ginagamit yun sa Python. Ang importante sa Python is yung indentation niyo or yung mga spacing niyo. Kasi kapag hindi 'to naka-indent ng gano'n, yun nga, sasabihin ko mali siya. Okey, sunod ay mga nesting statements 'no. Paano ko matuturo sa inyo yung nesting statements kaya? Sige tanungin natin si Joshua. Ano yung Joshua, Yes ba? boss, ano yung nalilito ka dun sa mga nesting sige copy paste natin dito. Ano ba kapag yung sobrang dami na? Kapag sobrang daming hindi uy walang formatter, lolo. Sige ako na mag-iwan nito. Hindi naman siguro dadating sa point sa exam na dadami yung nesting niya ata, sana. Hindi naman siguro dadami yung nesting niya. And ang mangyayari dun sa real world example is gagamit ka na ng case, gagamit ka ng switch statement. Alam niyo naman yun guys 'di ba, switch statement 'no? Gamit na lang kayo ng switch statement and yung pagne-nest niya is from ibang function na siya, tatalon na lang siya sa ibang function. Kasi yun nga, yung sinasabi mo nakakalito nga siya. Sinong matutuwa magbasa nun kung sunod-sunod ng gano'n 'no? Puwede nating gawan 'to ng ano, wait lang. Sige, start natin dito. Reviewing guys sa switch. Sige, review natin yung switch statements na yun. Balik muna tayo sa if statements. Pinagsimulan ng lahat ng kaguluhan sa Fruity Jam. Wala. Ah, wait, palitan na lang natin. Wait lang, palitan natin 'yan dito. Number of 5. Ha? Sige. Medyo basic ito, madali niyo lang 'to masasagot, promise. Anong i-a-output nito? Dalihan niyo, oh. Guys, hello. Sagot niyo na lang sa chat. Nahihiya kayo. Sige, Wheel of Names natin. Hindi ko natapos yung search ko, eh. Lang kayo, Hmm. Eh, teka. Hmm. Ah, so fish.
Wait lang, ah. Ayan, pa-check. Bagong join pa po si Patrick Gabriel. Okay, dun. Hindi ko makita eh, sorry. Hello po. May mic pa po ba sila? Dalawa pala yung ano. At si John Cedric, bagong join din pa po kayo? Opo. Opo, kani-kanina lang po. Sige, pwede nating i-intervene ka namin. Kasi kanina, nung nag-join sila, sabi ko, dahil nag-enroll ka as tutor dito sa Advanced Computer Programming, gusto ko malaman kung ano yung mga ah, needs mo, kung kailangan mo ng refresher sa mga lessons sa Python or mga di mo masyado nagegets, kailangan mo ulitin. Sige. Ano lang po, parang gusto ko lang pong mas dumami pa yung knowledge about sa Python. Ang dadaming knowledge mo sa akin eh, uulitin ko lang naman yung tinuro ng mga prof natin. Dami knowledge mo sa akin, boy. Ulitin ko lang yung tinuturo nila eh. Ano po, parang nalilimutan ko din po agad eh. So, Kalimutan mo agad. Pag kasi sa programming guys, hindi nyo naman kailangan talaga sa uluhin yung syntax. Kasi nga tulad na yan, first year, second year, patalon-talon kayo ng programming language. Minsan Java, minsan nagpa-Python. Nakakagulo nga yan. Pero basta mag-gets nyo yung syntax, hindi pala sa syntax, basta mag-gets nyo yung flow nung language. Wala namang problema kasi pagdating naman sa exam, may mga examples naman siguro kung paano yung syntax nila, kung paano sila binubuo. Magigets nyo naman kung, okay, so if statement tong ganito, for loop pala to dito, mga ganyan. Okay, wait lang. Tapos na ba ako dito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. May isa nawawala. Lahat ba po yung nandito na? 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, na 9 lang. Mga sumasagot nito naka-wheel of names na kayo sa akin. Hindi nyo lang kita pero umiikot na yung roleta. Yun. Kay Patrick. Patrick Gabriel. Hindi ko talaga makita yung buong pangalan niya. Hello? May mic ba sila? Hello po. Hello? Kita mo ba yung screen? Uuwi lang po. Ito is, ano yun? Ano yun? Guys, kita nyo ba yung, Apo. kita niya? Sige, ikaw yung pinatakan nung roleta eh. Ano yung sagot dito sa statement na to? Ano yung magiging output niya ba? May lata to eh. Ang ginagawa mo? Di po, sana po, ano ba, you pass the subject. You pass the subject. Bakit you pass the subject siya? Bakit you pass the subject sa Patrick? Kasi po, ano po, yung sa grade po ay 1.25. Kasi yung nakalagay doon, Kasi po, yung grade po is 1.25, yung nasa taas po. tapos dun sa operator, nakalagay ay less than or equal. Paano kapag tres? Magra-run pa rin ba siya? Magra-run pa rin ba siya, Patrick? Hindi po yata. Hindi po yata. Magra-run pa rin siya. Kasi
ang nakalagay dito sa atin is less than or equal, anong tawag dun guys? Wait lang, hanap ko. Symptomatic analysis. Wait lang, hanap ko lang siya. So yun, hindi ko na pala hanapin. Kasi nakalagay doon sa operator niya is less than or equal. Pag niran ko siya, yun you pass the subject pa rin. Kung less than siya, isipin mo na lang ang isang magandang way diyan para ma-debug mo or ma-gets mo is puwede mong ibahin yung language niya sa utak mo. Like instead na English, kasi English language yung Python 'di ba, mga if, for gano'n. Puwede silang Tagalogin. 'Di ba, grade ko ay 3. 'Di ba if, ano bang Tagalog ng if? Kung ang grade ko ay less than or equal, mas mababa or equal siya sa 3, then nakapasa ako sa subject. Less than or equal yung nakalagay tapos 3 yung subject, tapos 3 yung grade mo, 'di pasado ka na dun. Wag niyo 'pag kasi hindi niyo siya ma-gets dun sa original language niya, ibahin niyo yung ano niyo, intindihin niyo sa inyong ano. Gano'n yung ginagawa ko nung nagsasagot ng mga ganito. Kasi medyo slow din ako sa English minsan, tina-Tagalog ko siya. If kung yung grade ba 'di ba mga gano'n, kung mas maayos yun sa inyo, mas mapa-process niyo yun, mas maintindihan niyo yun, walang problema dun, 'no? Sige, next natin is nested if statement, sige. Wait lang, gawan ko lang ulit kayo ng ano. Hala, wait lang hindi ko na ano, madali lang yung kanina, try natin guluhin. Ito lang din yung nakikita niyong ano, sige ito. Ito na yung sa nested if statement natin, more or less kasi sa real world yung magiging nest ng mga if statement yan, ang max na siguro yan mga tatlong if statement pagdating dito magkakaroon pa ng if. Yun na yung pinakasagad nun kasi 'pag mas madami pa dun magugulo na siya. Ang mangyayari diyan, mga functions na lang siya, pupunta na siya sa mga functions. Konting knowledge lang para sa real world. Sige ito, itong code line na 'to sa nested if statement, di ko i-explain sasabihin sa inyo kasi kapag in-explain ko sa inyo baka ma-gets niyo yung answer. Sige, sino makakasagot? Anong magiging output nito? 10, 9, 8, wala din naman sasagot, ruruleta ko na. Wala din naman, Sige, kay Joshua. Sino ba? Ikaw pre, anong magiging ano niya? Anong magiging output niya pre? Wala pa. Hmm? Wala pa. Hindi po ata Bakit wala? hindi po ata mag-output. Gawa po Bakit ng wala? yung is enrolled. Ang ibig sabihin po ng is enrolled is true. Kaya nakalagay po dun sa condition is not is enrolled. Oo. So, edi magiging not na po siya. So, hindi na po doon. Oo. Yun na po dediretso dun sa Ah,
Kala ko mahuhuli kita dun eh. Yung isa sa mga ano dun, yung ang if statement kasi kapag ang binigay mo is variable lang, kunwari ito lang is enrolled na ganyan, tas yung variable na naman is boolean, 'pag 'pag yun yung ginamit mong variable dito sa isang if statement hindi pa siya variable, condition, iche-check niya yung boolean. So, kapag if is enrolled lang siya, chine-check niya kung true yung, variable, kung true yung boolean dun sa variable. So, 'di ba nag-true siya, papasok siya dun, then bababa siya dito sa, if average. Then ika-calculate niya yung sunod, next if statement na siya. So, if average is greater than 75, you pass. 98 yung score niya. So, 'pag tinry natin 'to, pasado siya. Yung kanina, yung not enrolled, ah mga ano lang din siya, mga operator lang din siya. 'Pag not kasi babaliktarin niya lang. So, 'pag if is enrolled, true siya, not binaliktaran mo, false. Gets niyo na 'yun, gano'n na din 'yun. Sige, next natin 'yan. If statement hmm? Wait lang po, Hindi ko na i-ano 'tong if else statement provides alternative execution paths. Hindi ko na siya i-aano na, medyo alam niyo naman siguro kung paano 'to parang gano'n din naman siya. Na chine-check niya yung, nakalagay dun sa, condition nung if statement. Gets niyo naman kung ano 'to, 'di ba? Kung ano yung percent na yun? Gets naman. Oo, gets naman. Alam naman na lahat na modulo yun, 'di ba? Ibig sabihin ng modulo is kung ano yung remainder kapag, dinivide mo siya. Gets na niyo na lahat. So, if equal siya 0, siyempre divisible by 5 siya. Wala na naman akong maituro sa inyo dun kaya next na natin dito. 'Yan, else if. Ito yung isa pa sa sunod ng ba't 'pag pini-paste ko nagugulo siya. Ito yung sunod ng if else function. Kapag multiple yung mga kailangan niyo. Wait lang, gawa natin 'to ng ano, lang wait lang, Hmm, hmm. Actually, di ko pala kayo maanuhan nito, eh. Puwede ko naman i-explain na lang sa inyo na if gan'to. Sige pagka wala akong in-input ano kaya mangyayari? Sa tingin niyo guys? 'Di ba magtatanong siya ng value ng number, 'di ba? Paano kapag wala akong nilagay na ano, na makakasagot? Eh, ruleta ulit natin 'yan. Ayela, tama ba? Opo. Mag-e-error po ba? Kasi Error po. 'yan, tama, mag-e-error siya. Kasi hindi naha-handle ng Python kapag yung input mo is null. Wala siyang pagpapasukan dito. Kahit dito sa else sa pinakadulo. Kasi ito na yung num0 kasi
dito nakalagay sa taas greater than 0, so ibig sabihin hindi siya puwede maging 0. So 1 to infinite, positive infinity siya. 'Pag less than 0, hindi din siya dali sa 0, so -1 to negative infinity siya. So ang possible answer lang namang puwedeng maano mo dun is 0 para mag-run 'tong else na 'to. 'Di puwede yung kapag ni-run mo siya ta's wala kang nilagay na ano, wala kang nilagay na input, eh, dun siya papatak sa else. Kasi nang, yun na nakalagay invalid literal, meaning na null siya. Hindi siya, kahit number hindi siya gano'n. So, wala siyang wala siyang aanuhin, papasukin dun. Sige, next natin dito. Saka pala alam niyo na 'to, eh, siguro ito din yung mga ginawang example sa inyo. Hindi ko kasi siya hindi ako makaisip ng bagong ano, eh. Yung mga multiple else if clauses, nested if else if. Oh, sige. Ito nga, itong example dito nakakalito nga naman siya. Tama ba 'tong ano ko? Naku, sala. Hala, tama pati ako nalito na din. 'Yan, okey na. Pati ako'y nalito na din, patay tayo diyan. Nakakalito nga naman siya pero puwede mo naman siyang i-map na mabilis lang kasi puwedeng, possible na kapag nag-midterms ay ibigay din 'to ni Ma'am Fatima. Pero puwede mo naman siyang i-map out. Puwede mo silang isa-isahin. Saka since ano naman lang highly indented ang Python, madali mo siyang mababasa. So puwedeng dito, puwede kang magsimula basahin mo dito lang sa block muna na 'to 'no, then sunod ay dito kasi kapantay siya nung if sa taas then dito. Separate mo lang siya by concerns, 'wag mo siya basahin ng buo kasi kapag binasa mo siya ng buo, talagang malilito ka. So try natin i-run siya. Natin is 10. So 'di ba 10 nilagay ko, puwede nating i-check itong unang code block na 'to. So kung yung number, yung num na variable which is 10 is greater than 0, true ba siya? Yes, yes it's true. Kasi greater than 0 yung 10. Sige, 'di next na tayo sa sunod na if statement. So kung yung num na variable, 'yan na, which is 10, ang kapag dinivide mo siya by 2, ang kanyang magiging 0 ang remainder niya. So 10 divided by 2, 5, may remainder wala, 0. Sige tama, pasok. Then piprintan niya, it is, positive and even nakalagay dito. Gano'n niyo lang babasahin siya kung sakaling magkaroon sa exam ni Ma'am Love na madaming nested if, else if statements, mga gano'n. Oo, gano'n basahin niyo lang siya per code block sa if statement ta's yun nga sabi ko highly indented naman ang Python so, hindi kayo masyadong malilito dun. Next is nested decisions. Hindi ko na sa inyo yun, halos yung nested decisions ay same lang din naman yun nito, eh. Pero instead na isa lang yung may ano, pare-parehas silang may mga ending. Ewan ko ba't 'pag ginaganto ko yun naggugulo siya. Katulad lang din naman siya nung huli guys, wala naman kayong ano yun dito, yang ulit-ulitin ko na indentation gano'n. Sige ay ba't wala na yung ano dito? Nag-ano ba kayo?
nag-switch statements na kayo dito sa Python, hindi pa? Pa-React niyo na lang ng okey or Heartbound nakapag-nest kayo yung mga switch case, mga nakapag-switch case kayo? Tingnan natin sa ano. Kuya, pwedeng pa-review na lang din po doon sa switch case ng web. Sige, review na lang din natin. Pero, ask ko nga lang, nakapag-ano kayo? Kasi ang problema nga pala dun is ang Python wala nga pala siyang built-in na switch case statements. Unlike sa Java or sa C++ ata meron din ata dun. May mga switch cases dun. Pagdating kasi sa Python, wala siyang ganun. So, gagamitin mo na lang nga talaga is itong else if. Puwede namang ano siya, kunwari choice, halos same lang naman siya if medyo mas mahaba lang talaga yung ano, chosen. Puwede natin 'tong gawing ay, naku hindi ko pala maano, sorry di ko tandaan syntax. Parang ganyan na din yung magiging ano nung switch case statements, eh. Hindi, kung wala siya sa Python, 'yan di ko na mahanap ang inyong kung wala siya sa Python, kung walang switch cases kung walang mga switch statements sa Python, hindi mo na kailangan siya alalahanin sa darating na midterms kasi wala nga siya dun. Gano'n lang din yung mga ano dun. Sige, natapos na tayo sa nesting. String functions, library inputs, Python syntax, refresh, yung mga gano'n. Yung isa kong hindi natanong kanina si Patrick. Patrick, hello, may mic ka pa ba? Hello po. Ah, ask ko lang sa'yo yung mga, tinanong ko kanina din sa mga kasama mo dito which is dahil nag-enroll ka as tutie dito sa ACP, bihado meron kang mga concerns, mga hindi ka sure, mga gano'n. Siguro hindi ko pa na-tackle kanina or mas naguluhan pa kayo sa mga sinabi ko, sabihin mo lang kung ano yung mga yun para ita-tackle natin ngayon. Hello? Ano, ang lahat po. Wala. Bakit ka Hindi po, lahat. Parang lahat po. Lahat? Hala ka. Nahihirapan po ako pag mag-ano, kaya po nag-enroll ako para po medyo para po matuto pa po dito sa programming. Hindi ko kasi alam kung paano ko ituturo sa inyo yung lahat. Parang ito lang yung mga naging concern niyo, eh. So, yung una is yung import, yung sa mga libraries. Ang sagot ko sa inyo dun is hindi naman siguro masyado I mean hindi naman siguro, hindi talaga siya ibibigay ni Ma'am Fatima as mga kailangan na ano. Then next is Python syntax plus C++. Nasabi ko na nga sa inyo na disregard niyo yung mga curly brackets, yung mga, semicolons kasi hindi naman siya
hindi siya syntax ng Python. Ang kailangan niyang alalahanin is yung mga indentation. Tulad nito, mga ganyan. Na yung mga kailangan niyang alalahanin sa syntax ng Python. Next is yung refresher sa Python. Anong i-refresher natin? Siguro yung mga next is yung mga string functions. Again, at siguro ang papasok lang dun is una is yung length. Siguro mabilis lang, parang siguro mga isang tanong lang siya or baka nga hindi siya pumasok dun, eh. Yung replace siguro, katulad nung kanina na binigay ko sa inyong, problem na baka magkaroon siya ng, ah, magkakaroon siya ng gotchas ba or like kailangan niyo talaga siyang basahin at intindihin para maano niyo. Then, yung strip, siguro disregard niyo na yung strip. Hindi naman talaga siya totally needed na ano, tawag dito, like kung iisipin niyo na mapupunta siya sa kung iisipin niyo nga naman kung mapupunta siya sa exam, parang hindi naman gano'n ka-likely na mapupunta siya sa exam 'no, kasi apakadali niya lang. Then sa join, ah, hindi rin siguro maano 'yun sa join kasi more on string concatenation lang siya, like pinagdidikit-dikit niya lang yung mga iba't ibang mga strings, yun lang yung parang pinaka-main point niya. So, wala naman, hindi ko ano na mag-aano siya dun. Then, sa starts with at sa ends with, sige puwede din siyang pumasok dun sa ano, puwede din siya pumasok dun sa exam. Katulad nung ginawa ko kanina na ni-replace ko yung O ng I love you ng zero. Puwedeng hindi maging gano'n, puwedeng maging iba. Baka kasi may ilagay si Ma'am Fatima na ah, ibang mga letters. Baka yung isa pala ay may, dot yung dulo, yung isa exclamation mark yung dulo. Double check niyo lang talaga siya. Yung mga string searching, hindi na naman siguro problema siya pero just in case, ang simula niya is zero, zero yung index niya. Just in case lang naman na mapasama siya sa inyong, midterms. So yung, search ng find at index parehas lang yun, hindi naman, pretty sure hindi siya malalagay sa exam niyo na ano, kung mag-e-error ba siya or something gano'n. Sunod ay sa nesting, ayun nga dahil walang switch statement ang Python, maging vigilant na lang kayo dun sa mga ibibigay na code. Kasi sure ako medyo mga siguro 30 items kasi nung second year ako, nung nag-ACP kami, 30 items lang siya. Pero yung 30 items na yun is iba't ibang klase ng mga, problems like yung sinabi ko kanina, fill in the blanks, kung anong output nung code, kung anong mali dun sa code. 30 items lang siya ng mga gano'n tapos depende pa yung points niya kung gaano kadami yung, kunwari meron 2 points, meron 1 point, mga gano'n. Sure ako na medyo madami ang mga if statement dun, feel ko lang. Tapos, saan nga kayo natapos? Wait lang, check ko yung ano, list, set, and tuple. Yung mga list, wait, binabalikan ko lang. Creating dictionary.
Module ano nga yun guys? Module 2 ba yun? Ito nga, oo nga. If the function allows store of a collection. Sige. Papyawan lang natin yung mga list and tuples kasi kung kakaaral niyo lang siya medyo fresh pa siya sa utak niyo 'no? Sige, sa tingin niyo ba magra-run 'to? Like mag-e-error ba siya? Sorry guys, napindot ko ang aking mouse. May leave shortcut na ano gayon. Sige, sa tingin niyo ba kapag ni-run ko 'to magkaka-error siya or diretso lang siya? Wait lang, inom lang ako tubig. Sige, ako ng sasagot. Magra-run pa rin siya kahit may iba yung, kahit yung isang, index dun ay may kakaibang variable, which is yung 0 naging string siya. Nasanay kasi tayo sa Java pati C++ na ang tanda ko kasi is kapag ari siya sa C++ at sa Java dapat strictly kung ano yung mga nakalagay dun na data type, kung string yung array dapat lahat string, kung int yung array dapat lahat ay int. Ang gets ko sa Python ay hindi yun yung case at saka ito ay isa siyang list. Huwag kayong malilito, yung list, array, iisa lang siya. Pero ang pinagkaiba dun sa list is puwede kayong puwede kang iba't iba yung data type na ilalagay niyo dun. So, baka kasi, gawin ni Ma'am Fatima, ilagay niya nga 'yan, may string, tanong niya kung magra-run siya or baka i-call niya yung 0, kunwari index 0, index 0 plus index, 2, 3, index 4. Puwede niya siguro yung tanong yun kung magra-run siya, siyempre magiging error siya. Then, problema lang kasi sa lists wala ata siyang mga built-in functions. Ang pagkakatanda ko, wala siyang mga built-in functions na tulad nun sa string. Ang may gano'n ata is ang tuple. Sa tuple ay oh, ah, kasi gano'n yung ay wala siyang print. Ine-explain niya lang na ano, sa tuple ay may mga built-in function siya tulad ng pag-a-access? Hindi, parehas lang naman 'yun, eh. Sorry guys, hindi pa kasi ako nakakapag-ano ng ano dito, eh. Puwede ata siya mag-join, saka yung tuple kasamahan ng, sets, more on mathematics siya. Yung mga unions, mga joins, halos gano'n lang din yung ano niya, tulad nito. Sige next na tayo. Next na natin dito sa set.
Ayun, tulad nito, ang alam ko kasi ang pagdadagdag sa list ay hindi gan'to, append ata ang sa list pero di niyo naman kailangan isipin 'yun. Tinuro ba sa inyo 'yan yung mga pag-a-append sa mga list, pagdadagdag ng mga ano dun, variables dun, ng mga indices dun? Oo, tinuro. Ano yung ginagawa dun? Kunwari kapag may list, di ko na kasi masyadong naaaral 'to, eh. Nire-relay ko lang sa inyo yung knowledge na ano, dot append nga na sa list. Sa MySet kasi dot add kasi mga more on integers ata siya, mathematics, gano'n. Kasi ang isa sa mga methods na puwede mong gamitin sa sets ay, 'yun mga set union, intersection, difference. Naaral niyo naman 'yun sa mathematics na rin 'yun, mga gano'n. Hanggang dito lang kayo nakaabot sa ano, sa mga sets? Sets ba ang pinakadulo niyong naaral? Sa TOEFL 'di pa kayo nakakaabot sa set? Naku po, sorry naituro ko agad sa inyo. Surprise sana. Hanggang TOEFL lang pala. Tapos, puwede ko ba sabihin 'yan sa inyo? Sinabi kasi ni Ma'am Glay sa'kin kanina, tapos pero gusto ko po yung indexing and accessing. Indexing and accessing. Kasi mostly sa mga IT students kahit nung panahon ko as second year, nalilito sila sa pag-a-access at sa pagtatawag ng index kasi nga nasanay tayo na magbilang is 1, 2, 3 gano'n. Pero sa IT simula pala siya sa zero. So, puwede siyang isa sa kung ang sinabi sa inyo is indexing and accessing, yun nga yung mangyayari dun na ano, kunwari dito sa wait lang, kuha ulit ako ng list. Kunwari dito sa values na list, kunwari pinapakuha niya yung index 9, paano nga ba kinukuha yun? Ganito nga ba, 'di ba? Eh? Tama. Siguro ganito lang, indexing ay yung pag-a-add 'no. So, bale puwede sigurong maging question dito is siguro konting addition like how will you add, 9 and 36? Kailangan nila i-add from the values list. Hmm, baka ano siya, baka fill in the blanks lang siya. Dito nakalagay dito plus values, tapos naka-blank siya. Ta's kailangan mong hulaan kung anong index niya, kung anong kailangang i-add dito. Puwedeng yung operator naka-blank din. Isipin niyo din kung ano yung magiging ano doon, yung ilalagay doon or, completely nawala 'to. Tapos nakalagay siya sa pagpipilian like kung ano yung kailangan mong i-access. Yun ay yun sa mga na-experience ko nung exam last second year ako. Sa inyo siguro halos same lang siya, may mga siguro konting pinagkaiba lang. Kung hanggang dun lang kayo, hanggang dun lang tayo. Maunahan ko pa mga prof niyo sa mga lessons na di niya pa tinuturo sa inyo 'no? Ah, may mga questions ba kayo? Like clarifications, wala kasi akong ito kasi based lang sa mga natutunan ko, based sa mga experience ko sa pagko-code ng gano'n. So, at first time ko talagang mag, ah, mag-share ng knowledge sa inyo.
So, kung may mga, questions kayo, nalilito kayo gano'n, mag-ask lang kayo dito. Tulad dun sa, hindi ako magsasabi ba't ko nga pala, ang sabi ni Ma'am Glay kanina is yung coverage daw ninyo sa ACP ay hanggang module, ah, module, di ko pala sure. Nakalagay kasi is ang sabi kasi lang ni ma'am sa'kin is IO. So, hindi ko sure kung IO as in file handling ng module 3 ba or IO na ang IO ata siguro na print pati input. Alam niyo naman yung input, function 'di ba, yung kinukuha niyo sa terminal yung mga ano niyo, yung input niyo yung nilalagay niyo. Hindi ko sure, okey, 'wag niyo anuhin 'to na as truth talaga. Hindi ko sure kung file handling siya or, sa mga input-output. 'Pag input-output madali lang siya. Siguro may nakalagay ng code, parang ganito, may nakalagay na siyang code ta's, test bar. Nakalagay lang parang ganito lang siya nakalagay siyang input gano'n tapos tatanungin kung siguro may function dito. So, func pala 'yun. Ah! Sinasabi ko ako nalilito na din sa syntax ng func ako ng func C++ pala 'yun. Ewan ko C++ nga ba 'yun. Siguro mga ganyan lang siya, yung tatanong niya is ano yung correct na i-input mo dun para mag-show yung ano, para mag-show yung tamang sagot. Like nakalagay na yung terminal, nakalagay na yung output dun, and then ilalagay mo yung input. Then yun na nga, input-output is kung anong ilalabas dun. Yan, hangga't dun lang yung puwede kong masabi sa inyo. May mga tanong ba kayo, guys? Is Na-spill ko na, nasabi ko na. Hindi naman siguro mali yun kasi sasabihin din naman sa inyo ni ma'am kung anong ano sa inyo. Ang concern ko lang is 'pag 'pag mali ako na hindi pala siya module 3 talaga baka ako yung isumpa ninyo. Kaya di ko sure kung input-output siya na ano siya, ire-read lang ba na gan'to input tapos output na print o file handling talaga. Pero feel ko naman walang file handling yun kasi paano mo ipa-file handle sa ano yun, sa exam paper? May storage ba yung paper? Yun lang yung kaya kong i-extend sa inyo. Kung may mga question kayo, sabihin niyo na ngayon. Sige, wala. Baka, try ko kung may time ako kasi pare-parehas naman tayong may midterm, so kailangan ko ding mag-review. Pero kung may time ako para maggawa mga ng quizzes para yung may mapag-reviewhan kayo ng mga gotchas. Katulad nung kanina na nilalagay ko na iba pala yung output, mali pala yung output. Akala niyo sure na kayong tama, di niyo pala dinoble check. Tas mali pala siyang gano'n, 'yan. Baka gawin ko lang, send ko na lang sa inyo sa GC. Send pa kayo? Sige, JJ. Na-discuss niyo po ba yung sa iterative, yung mga for, while, gano'n? Yung for at yung mga loops, yung mga Yes, iterative. Ang alam ko po hindi ko na ano. Kaso overtime na tayo, over na tayo. Puwede kong ayokong hindi, mabilis na lang 'to, hindi ko na lang ano sa inyo. Hindi ko na-gets agad yung iterative, sorry. Akala ko kasi iba yung tinutukoy mo. Sa akin kasi mga loops ang tawag dun. Puwede ko siyang ilagay sige kapag nakagawa akong quizzes ilalagay ko siya dun. Explain ko din sa inyo ng konti mga ganyan.
So, yun lang. May mga questions pa po sila. Taas ng kamay ng wala ng question. May mga question pa hindi nagtataas ng kamay. Si Joshua lang ang walang question, guys. Ano yung mga questions niyo? 'Di ba? Nadali kayo ng reverse tangnat. Siguro po tataasin ng kamay kung may question, pero sa'kin pinataas ng kamay kung walang question. Yun lang. Sorry hindi ko naturo yung sa loops. Tapos nag-overtime na tayo. Yun, open cam lang daw. Need lang for tawag dito? Documentation, 'di ba, Glenn? Kaso wala lang akong cam, hindi siya gumagana. Paano kaya yun?